Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa mga SSS pensioners at sa kanilang mga pamilya. Sa video na ito, tatalakayin natin ang pinakahihintay na balita na matagal ng usap-usapan at ngayon ay malinaw ng inilalatag sa publiko. Kumpirmado na ang 3,000 buwanang dagdag sa SSS pensyon na magsisimula ngayong Enero 2026. Marami ang nagtatanong kung totoo ba ito, sino ang makikinabang, kailan eksaktong papasok ang dagdag, at kung may kailangan bang gawin ang mga pensioners para matanggap ito. Dito natin isa-isang lilinawin ang lahat ng mahahalagang detalye para wala ng kalituhan. Sa nakaraang mga taon, paulit-ulit na hiling ng mga pensioners ang makabuluhang pagtaas ng pensyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kuryente, tubig, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan. Marami sa ating mga senior citizens ang umaasa lamang sa buwanang pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Kaya naman ang balitang may 3,000 na dagdag bawat buwan ay isang napakalaking ginhawa at pag-asa para sa milyon-milyong Pilipino. Ayon sa pinakahuling impormasyon na inilabas kaugnay ng SSS Pension Program, ang planong pagtaas ay bahagi ng mas malawak na hakbang upang palakasin ang social protection para sa mga retirado. Layunin nitong matulungan ang mga pensioners na mas makasabay sa gastusin at magkaroon ng mas disenteng pamumuhay sa kanilang pagtanda. Ang dagdag na 3,000 ay inaasahang ipapasok bilang regular na bahagi ng buwanang pensyon. Hindi isang one-time lamang, kaya malaking tulong ito sa pangmatagalan. Ngayon, linawin natin kung sino ang makakatanggap ng 3,000 buwanang dagdag. Una sa lahat, ang pangunahing sakop ng increase na ito ay ang mga regular SSS retirement pensioners. Ibig sabihin, yaong mga miyembrong nagretiro ayon sa itinakdang edad at kwalifikasyon ng SSS at kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon. Kabilang dito ang mga nagretiro sa ilalim ng old age retirement at patuloy na tumatanggap ng benepisyo buwan-buwan. Kasama rin sa inaasahang makikinabang ang mga disability pensioners na tumatanggap ng buwanang pensyon dahil sa permanenteng kapansanan. Dahil sila ay itinuturing ding pensioners ng SSS, sakop sila ng mga programang naglalayong mapabuti ang benepisyo ng mga retirado at may kapansanan. Gayon din, ang mga survivor pensioners na tumatanggap ng pensyon dahil sa pagkamatay ng pangunahing miyembro ay inaasahang sakop din, depende sa eksaktong guidelines na ipatutupad. Mahalagang tandaan na maaaring may mga partikular na kondisyon o qualification criteria na susundin sa implementasyon ng 3,000 increase. Halimbawa, maaaring isaalang-alang ang haba ng kontribusyon, petsa ng pagreretiro, o uri ng pensyon na tinatanggap. Kaya mahalaga na maging updated at makinig sa opisyal na anunsyo ng SSS upang malaman kung pasok ka sa buong halaga ng increase o sa bahagi nito. Pagdating naman sa petsa ng pagsisimula, malinaw na itinakda na ang implementasyon ay simula Enero 2026. Ibig sabihin, sa unang buwan ng 2026, inaasahan ng makikita ng mga kwalipikadong pensioners ang dagdag na 3,000 tower sa kanilang buwanang pensyon. Para sa karamihan, ito ay automatikong ipapasok kasabay ng regular na pension release base sa kanilang nakasanayang payout schedule. Maraming pensioners ang nagtatanong kung kailangan pa bang mag-apply o mag-submit ng dokumento para matanggap ang increase. Batay sa mga inilalabas na impormasyon, ang proseso ay inaasahang automatiko para sa mga kasalukuyang pensioners na nasa record na ng SSS. Kung ikaw ay regular na tumatanggap ng pensyon at kumpleto ang iyong impormasyon sa SSS, wala ka nang kailangang gawin kundi hintayin ang pagpasok ng dagdag sa iyong account. Gayunpaman, pinapayuhan ang lahat ng pensioners na siguraduhing updated ang kanilang personal at bank information sa SSS. Kung may pagbabago sa bank account, address, o contact details, mas mainam na agad itong i-update upang maiwasan ang delay o problema sa pag-credit ng pension increase. Ang simpleng hakbang na ito ay makatutulong para masiguro na tuloy-tuloy at walang aberya ang pagtanggap ng benepisyo. Isa ring mahalagang punto na dapat linawin,
ay kung paano makaaapekto ang 3,000 increase sa kabuuang halaga ng pensyon. Para sa maraming pensioners, ito ay direktang idadagdag sa kasalukuyang buwan ng pensyon. Halimbawa, kung ikaw ay kasalukuyang tumatanggap ng Payon 1,000 bawat buwan, inaasahang magiging 11,000 ito simula Enero 2026. Para naman sa mga may mas mataas o mas mababang pensyon, pareho pa rin ang prinsipyo ng pagdagdag ng 3,000, maliban na lamang kung may ibang patakaran na ilalabas. Ang dagdag na pensyon ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol din sa dignidad at kalidad ng buhay ng mga senior citizens. Sa pamamagitan ng karagdagang halaga, mas may kakayahan ang mga pensioners na tugunan ang kanilang pangangailangan sa kalusugan, pagkain, at iba pang gastusin. Marami ang makakabili na ng mas sapat na gamot, makakapagpa-check up ng regular, at makakatulong din sa pang-araw-araw na gastusin sa bahay. Sa usapin naman ng sustainability ng SSS Fund, patuloy na binibigyang diin na ang anumang pagtaas ng benepisyo ay pinag-aaralan ng mabuti upang masiguro na hindi nito ilalagay sa alanganin ang pondo ng ahensya. Ang layunin ay balansehin ang pangangailangan ng kasalukuyang pensioners at ang kakayahan ng SSS na magbigay ng benepisyo sa mga susunod pang henerasyon. Kaya ang 3,000 increase ay bahagi ng mas maingat at planadong reforma sa pension system. Marami ring tanong kung makakatanggap ba ng retroactive pay o arrears ang mga pensioners sakaling may delay sa implementasyon. Sa pangkalahatan, kapag may opisyal na petsa ng effectivity, ang anumang pagkaantala sa pag-credit ay kadalasang sinusundan ng retroactive adjustment. Ibig sabihin, kung sakaling hindi agad pumasok ang increase sa unang buwan, may posibilidad na ito ay ibabayad din sa mga susunod na buwan bilang buo o bahagi ng kulang na halaga. Mahalaga ring mag-ingat sa maling impormasyon na kumakalat sa social media. Dahil sa laki ng balitang ito, maraming pekeng balita at clickbait ang maaaring lumabas. Palaging i-verify ang impormasyong nakikita at pakinggan lamang ang mga balitang may malinaw na pinanggalingan at base sa opisyal na pahayag. Ang panonood ng mga ganitong explainer video ay makatutulong upang mas maintindihan ang tunay na sitwasyon at maiwasan ang kalituhan. Para sa mga hindi pa pensioners ngunit papalapit na sa edad ng pagreretiro, mahalagang malaman na ang 3,000 increase ay maaaring maging bahagi ng pension structure na kanilang matatanggap sa hinaharap, depende sa eksaktong patakaran sa oras ng kanilang pagretiro. Ito ay nagbibigay ng karagdagang inspirasyon para sa mga kasalukuyang miyembro na ipagpatuloy ang kanilang kontribusyon at planuhin ng maayos ang kanilang retirement. Sa kabuuan, ang kumpirmadong 3,000 buwanang taas sa SSS pensyon simula Enero 2026 ay isang malaking hakbang patungo sa mas maayos na buhay para sa mga pensioners. Ito ay patunay na patuloy ang pagsisikap na palakasin ang social security system at tugunan ang pangangailangan ng mga senior citizens. Ang mahalaga ngayon ay manatiling updated, maging mapanuri sa impormasyon, at siguraduhing handa ang inyong mga records upang maayos ninyong matanggap ang benepisyong ito. Kung ikaw ay isang SSS pensioner o may kamag-anak na tumatanggap ng pensyon, ibahagi ang impormasyong ito upang mas marami ang makinabang sa tamang kaalaman. Ang malinaw na impormasyon ay susi upang maiwasan ang pangamba at maling akala. Patuloy nating bantayan ang mga susunod pang update upang masigurong wala tayong mamimiss na mahalagang detalye tungkol sa 3,000 pension increase na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway makatulong ang impormasyong ito sa inyong paghahanda para sa Enero 2026. Patuloy tayong magbantay sa mga susunod pang balita at siguraduhing ang ating kaalaman ay laging napapanahon at tama.